Magandang gabi Pilipinas, this is Sunny. Welcome to my channel. Sa mga bago pa lang na aking viewer, please like and subscribe. Okay, at today's topic, punta muna tayo dito sa rental business. Okay, papakita ko yung isa kong flat na kung saan is umalis po yung aking nangungupahan o umuukupa at lumipat po ng ibang kabahayan. At tignan po natin itong mga problema o yung usual na problema kapag ang mga nangungupahan is umaalis sa kanilang inuupahan. Ano itong mga problema na ito? Usually, ang mayari is instead na ito'y ipagawa sa mga manggagawa, lalong-lalo kapag ang mga depekto is minor, is instead po na mag-waste po ng money, kung ito yung lamang is maliit, is yung mga may-ari na tulad ko ang gagawa. Yung retouch ng paint sa wall, yung sirang shower o shower hose, flexible pipe, tumatagas na lababo, tumatagas po ng P-trap, at kinakalawang na bath hinges, okay? Mayroong mga stain wall, ay kailan po natin punasan po yan. And then, mga natural, basura, yung mga maliliit na basura na hindi po nakakuha po ng nangupahan. So, bakit meron din mga nangupahan na talaga po namang A1 ang kalidad o meron po silang disiplina. Yung iba kasi, yung iba, meron talaga akong mga nangupahan na talaga po namang kahanga-nga. Bago sila umalis, ito kanilang pinapalinas dahil po meron kaming kasunduan bago sila umukupahan. Bago umalis, bayaran po kanilang mga dues o yung mga dapat po nilang bayaran, ilaw, tubig, at bago nila lisanin yung inuupahan, is dapat po nilang linisan. Yung linis o yung kalinisan na katulad din po doon sa estado na kung saan sila po ay nagsimulang umukupa ng espasyo or flat room. So, sa mga nagpapaupa is tulad ko, hindi karaka-raka ko tumatanggap. Natural, kailangan mo evaluate yung uupa, baka pagdating ng araw is sakit ng ulo. Meron din ako mga nangupahan dyan na tagang sakit ng ulo. Pinaliwanag mo lahat ang kondisyones. And then later on, isa pa yung mag-bla-bla-bla dyan sa kapitbahay na ito po ganyan. Hindi po sila maayos, mayroon pa kami mga dapat na singilin. Ganun po. Kaya iwas po kayo dyan sa ganyan mga uupa. Huwag po karaka-raka tanggap, matakpal o makupa lang inyong space. Huwag po. Ingat lang at dapat suriin natin ang uupa. Okay, thank you very much. Tignan po natin yung mga dapat kong ayusin. Natural lang po ito sa mga space po na inuupahan. Tignan po natin. Po dyan, sa hagdanan na yan, is, may mga kalat po dyan ng kanilang lisanan itong flat. Ayan, nilinisan ko na po yan, pati yung mga yan, yung decorated panel na yan. Maraming alikabok, maraming dumi. Nilinisan ko po yan. Pati itong bintana. Ito. Yan po, is marami po yan mga libag at alikabok. Pasok po tayo sa kabahayan. Yan po, nung bago ko binigay yan, wala po yan. No? Ngayon, kailangan pa ating i-retouch. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Nagasgas po yung pintura ng wood panel. Tulad nito, mga butas na yan, tatakpan na naman. Yung concrete wall na yan, is pinunasan ko po yan dahil pa mga dumi. Meron uling, may putik. Hindi ko lang kung saan nanggali yung putik eh. Tulad dito. Ayan, nalagyan ko yan ng
patching compound. Yung shelf na yan, isang dahil pong alikabok, tilata hindi ata nalinisan o nilinisan ng nag-ocupa. Lalo na po dyan sa ibabaw ng shelf na yan. Dahil pong alikabok. Tulad ng wall na ito is retouch. Ayan, tanggal ang pintura, natuklap. Okay, tuklap. Ayan. Tuklap ang pintura. Kadalasan mo talaga, ito ang nagiging problema. Problema ko. Pag umaalis po yung umuuko pa. Yung side na yan, okay, yung wall, retouch again. Normally, yan ang problema. Karamihan o majority po ng mga space is pag alis po na ng upahan, retouch ang wall. Sabalit doon sa aking bahay is wala pong nangyaring nasira po ang wall. Iba talaga kapag ang may-ari ng bahay o yung yung umuukupa po ng bahay is may-ari. Talagang inaalagaan. Sabalit kapag nangungupahan, problema. Yung wall na yan is pag alis sila is marumi po yan. Pinunasan ko po yan ng wet cloth, kaya malinis na po yan. Pati ang sahig. Kinamay ko po yan ng wet cloth. Kaya yan po is malinis na. Dito sa kabilang kwarto is retouch again. Ayan po yung mga dapat tapalan. May sapot. May nabakbak na pintura sa wood partition o plywood partition. Ito pong side na to is aki pong pinunasan na po ng wet cloth at maayos na. Mayroon lamang po mga portion na dapat pong retouch, lalo dyan sa lower part po ng partition. Dito naman sa kitchen, yung kanto na yan, marumi. Hindi po nalinisan ng umuukupa. This side is akin na pong nalinisan yan. Okay. Sa balad siyang exhaust na yan, kita mo yung kanyang louver is marumi, hindi ko pa nalinisan yan. Kadalasan kasi yan yung problema ko kapag umalis po yung nangungupahan. This side is akin na pong napunasan yan, kaya malinis na. Itong panel na to, ceiling panel is merong tagas. Bagya lamang is yung contractor kasi yung builder. Medyo may pagkadinis palinghado, kaya ganyan, may tagas. Ako na po sumalo ng kanyang pagkukulang. Tulad, tignan nyo ito, pansitin nyo ito. Kung kayo po magpapagawa po ng kitchen sink, yung kaya itong kaso, dapat po ito is isinagad sa padero. And then, yung drain na yan, dapat yan nasa loob. Kaya itong space na to, around 40 cm is useless. Medyo kasi mahina yung kokote po ng builder. Okay. Ito ang aking problema. Yung sink is substandard. Kita nyo. Kaya ingat po kayo kung kayo nagpapagawa ng kitchen sink. Dapat po ipalagay nyo dyan yung standard fittings. Hindi po yung DDoS na yan. Tulad dito, retouch. Okay. Retouch again. The ceiling is retouch po, retouch yan. Dito po naman sa toilet and bath, itong shower fittings. Okay. Hindi ko alam kung papalitan ko to. Maybe akin na lang i-recondition itong telescopic shower head. Ayan, telescopic po to, shower head. Ito pa yung hygienic spray. Yan. Ito ang aking laboratory. Okay, nilinisan ko na lang po yan. Whereas itong gilid po ng toilet, yung kantuhan is aking pong nilinisan yan. And then apply ko po ng silicone. Okay. Pati itong floor drain. Tumatagas po sa baba po yan. Lalagyan natin ang silicone. Taga mahina po yung aking builder.
Tulad sa sinabi ko sa aking video, pansinin niyo po ito. Ito po yung reservation para sa water outlet. Dapat po ito. Yung fittings na yan is naka-flush doon sa pader, hindi po naka-usli. Okay? Yan, tignan niyo may ganyan. Dapat yan. Ito. Itong fittings na to, itong cable adapter, coupling, dapat po yan nakapantay dito sa pader. Naka-flush. Hindi po naka-usli. Yan. Itong WC na yan is wala po yung floor flange. Okay? Inabutang na lang, ganyan na. Talagang ang builder is talagang wala po talagang kalam-alam pagdating po sa mechanical installation. Okay? Inuumang lang yung discharge outlet ng WC doon sa nakabang na tubo na detress. Wala po yung floor flange. Marahil yan po ang problema kaya tumatagas po sa ibaba. Usually itong problema sa toilet and bath, yan po yung telescopic shower tray at saka yung hygienic spray. Sabali doon sa aking bahay, yung mga accessories na yan, telescopic shower head at saka hygienic spray is tumatagal sa akin more than 1 year. Sabali sa upa-upahan po, katulad po dito, is hindi po tumatagal yan. Yan ang pagkakaiba ng nangungupahan sa may-ari po ng bahay. Dito naman sa entrada is maalikabok. Yan, pinunasan ko na po yan ng wet cloth. At yung mga stain is aki pong i-retouch para muling bumalik sa ganda itong entrada ng flat. Ito namang main entrance door is maayos po yan. Solid door po yan. Yan. Yung kanyang hinges is aki pong ina-applyan ng WD-40. Ito po yung pintuan sa dalawang kwarto. Maayos po ang pintuan. But hinges, lagi po ko pong ina-apply ito ng WD-40 para maayos po ang swing operation. Yan lang po mga kaibigan, mga problema pong aking kinaharap sa flat o sa pag-rent. Okay? Problema sa pintura, yan, problema sa toilet and bath. So kung kayo meron na ganito, kayo na po umayos para kayo is makatipid. Papagawa nyo sa iba, gagastos pa kayo ng 2,000 pesos. Okay. 2 araw ko na po itong nililinisan. Ang 3 araw ko po is painting para po i-retouch ko yung mga nasirang pintura sa concrete wall at saka sa wood panel. Thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Detective Peace Sign.